Magandang hapon po mga katoto. Dito sa katotohanan ay ang ating pag-usapan po sa ngayon ito na intriga lang ako dito kay Ramil Madriaga. Sino ba si Ramil Madriaga? Sa maiksing kwento po, si Ramil Madriaga ay ito po yung lumabas ko na nakakulong siya pero nakapaggawa ng affidavit o sinumpang salaysay na kung saan kanyang dinitalye na siya daw ay, sa lahat ng sinabi niya, siya raw ay bagman ni Sara Duterte. Naging bagman daw siya ni Sara Duterte noong 2022. Saka naging bagman din daw siya ni pakisagot siya. Naging bagman din siya ni si Marmi. Naging bagman din daw siya ni Sara ni Duterte noong panahon ng 2019. So, ang nangyari dito ay mahirap paniwalaan sapagkat una, pinupoint out ko lang ito, Mr. Ramil Madriaga, alam ko po na nakikinig ka sa loob ng bilangguan. Nakikinig ka, alam ko kasi gumagamit ka ng bagong account na sasabihin ko dito at nakipag-comment ka pa sa aking mga post. Mr. Ramil Madriaga, ay ibibisto ko na dito na kahit ikaw ay nakakulong, ay nagpo-post ka pa rin. Ibig sabihin, lumalabag ka sa batas sa loob ng kulungan ng BGMP. At matatanggal ang warden yan sa pinapayagan ka na makapag-post. Ang ibig sabihin din, may cellphone ka. So, ito si Ramil Madriaga po, bago ko ipagpatuloy ang kwento, siya po yung lumabas na nag-aakusa laban kay Sara Duterte na si Sara Duterte daw, ang confidential fund ni Sara Duterte daw ay siya yung naging bagman, paano ilipat-lipat ang pera. Ganon siya sabi niya. Ang tanong ko lang dito, hindi ako makapaniwala sapagkat po, June 3, 2022 ay hinahunting na po kayo ng Philippine National Police o ng police sa kasong pagkikidnap mo, kuno. Sinasabihan ko na kuno kasi ikaw tinatanggi mo na ikaw kumidnap. Sa pagkidnap kay Mark at saka William Lu na dalawang Filipino-Chinese diyan sa Tondo. Ngayon, kung nangidnap ka ng June 3, paano nangyari? Nagugulat ako pag hindi mo paliwanag sa akin. Paano nangyari na ikaw ay dumalo sa pagtitikot ni Sara Duterte doon sa Davao City? Davao City pa yun. Na sa oath-taking noong June 19, 2022, ay maraming bisita doon. May mga pulis. Lahat-lahat andoon. Tapos ikaw, kung totoo man nangidnap ka noong June 3, 2022, so ang ginawa mo, iniwan mo munang yung kinidnap doon sa kung saan mo nilagay dyan sa Metro Manila at habang nakipag-negotiate ng ransom, ay ikaw lumipad ka papuntang Davao City. Nung lumipad ka papuntang Davao City para dumalo sa oath-taking ni Sara Duterte. Ang dami namang kriminal na hindi gagawin ba yan? Ilalagay mo, i-expose mo sarili mo. Tapos ikaw at that time ay hinahunting na ng pulis. Ikaw ang tinuturo. So hinunting ka ng pulis, hindi na pinag-usapan yun kung ikaw nga ang gumawa ng pag-kidnapping o hindi. Basta the fact na tinuro ka, dapat nag-iingat ka. Pero but then, you have that sense of courage na matapang ka pumunta doon sa oath-taking ni Inday Sara doon sa nasa Davao City o ipakita ko ngayon ng pruweba na ikaw ay pumunta sa oath-taking ni Sara.
Ito po yun. Para sabihin lang hindi tayo nagmamarites. Yan ang una kong problema sa iyo, Mr. Ramil. You have to share. Tutulungan kita kung totoo itong sinasabi mo. O yan, nakita nyo na. Ah, palaki natin. Yan, si Ramil, ha? Palaki natin. Yan. Naka-green ang suot ni Inday Sara. Yan po yung totoong nag-oath-taking siya noong June 19. Birthday ni Jose Rizal. June 19, 2022. Diyan sa harap ng City Hall ng Davao. So, yan ang ginawa mo. So, ang tanong ko lang, June 3, binalita na nangidnap ka. Hindi ba yung pag-kidnap mo sa dalawang Chinese? Tapos June 4, nag-report yung mga biktima, pamilya ng biktima sa pulis. Tapos nag-negotiate kayo magkano ibibigay para palayain kapalit ng kalayaan ng dalawang Chinese. At lumalabas pa rito na yung dalawang Chinese na si Mark Lu magpipinsan, tsaka si William Lu, kung hindi umangat William Lu, ay kliyente mo kasi meron kang security agency. So, ikaw pa nag-provide ng security escort. Ang ibig sabihin, binabantayan mo yung dalawa, ikaw na nag-kidnap sa dalawa. May kontrata sila sa iyo. Di ba? Yan ang nangyari, kung totoo man yun. Ito, type ko ngayon sa AI kung anong pangalan ng kinindap ni Ramil Madriaga. On June 3, 2022. Yan, titingnan ko lang ang pangalan. Okay, Kukunin ko na lang sa AI. Ito, nakita ko na ang pangalan. Itong balita sa website ng journal. Amid a major reduction, ito, pinablish ito in July 2023. An report to PNP Chief General Benjamin Acorda, the PNP EKG director said that from January to June this year, kidnapping cases went down by around 45% daw. Tapos sinabi dito, may mga ibang kidnapping na istorya. Na-capture nila yung nag-kidnap sa dalawang Chinese sa noong June 3, 2022. Si Ramil Madriaga ay hinuli nila na leader siya ng Madriaga Kidnap for Ransom Gang sa SM East sa Cainta, Rizal. Noong na si Madriaga ay panlima sa listahan ng most wanted kidnappers in the country. So, ang address ni Madriaga ay, ang tirahan niya, Block 2, Lot 1, St. Joseph, Villa Estela, San Andres, Cainta, Rizal. So, ang kasamahan niya na naaresto siya ay si Jaime Patano. Tapos na taga-Iriga, so mga Bicolano. Kasama niya rin si inaresto ay si Ervin Garcia Bernados, 32 years old, sa San Andres, Cainta.
Kasama rin sa inaresto si Ronald Bumarati Alibio, 44, Block 5, La 20 St. Andrew Street, Villa Estela, San Andres, Cainta. Okay? So ito, tatingnan ko yung pangalan nito. Hindi ko nakuha ang pangalan. Walang pangalan ng dalawang Chinese. Si William Lu. Mark and William Lu sa Tondo, Manila. So yan po ang yung kinidnap, Mr. Ano. Ngayon, nakakapagtataka, kahit sino magtataka, na paano nangyari na si kidnapper nangidnap muna noong June 3. Tapos June 19, ng the same year, pumunta ng Davao para dumalo sa pag-take out ni Sara Duterte. Yan ang mga, may dalawang Ramil Medrano ba? So, titingnan natin. Itong problema ko lang, paano, una-una, paano ko masosolve yan? Na problema niya. Siguro ang tapang-tapang naman niya. Tapos lumilitaw po na naging may June siyang pinalabas na June 29, 2022 na nag-organisa daw siya ng isip Inday Sara is President Movement. So, paano mangyari na mayroong ganon na wala ng eleksyon? May mga activity na ganon na wala ng eleksyon. Tapos ng eleksyon at June 30 ay nag-take over na sa opisina ng Vice President si Sara Duterte. So, yan ang unang mga maraming katanungan nito. Mahiwaga din ito si Ramil Madriaga. Alam mo, Ramil Madriaga, nakikinig ka sa akin ngayon. Alam ko yan. Kasi ikaw ay nagko-comment pa sa mga pinupost ko. So kung nagko-comment ka, nandiyan ka sa loob ng kulungan, ibig sabihin po, pinayagan ka ng warden mo dyan sa Tagig na magkahawak ng cellphone. Ito po yung pruweba. But nevertheless, we will look at this issue as something that is a mystery to be solved. O ito ipakita, maliban dyan sa nakita ninyo na kwan, ipakita ko nito yung balita sa Inquirer. Para lamang mapatunayan na talagang binalita na siya yung tinutukoy na nanginap. Ayan sinasabi yung balita ng Inquirer na nahuli siya sa Cainta. Yan po ang balita. Ang pagkahuli sa kanya ay nangyari noong July 13. July 12 siya nahuli sa shopping sa SM. 3:45 PM on July 12. So, minaman-mana na pala siya ng pulis. So, the following were confiscated from Madriaga's possession when he was arrested. 145 caliber. Okay? 1 magazine for the said gun. 13 live ammo for the same gun. Tapos license to operate and possess firearm. Tapos permit to carry firearms outside residence. Tapos 1,000 bill. 5 wristwatches, 1 Philippine National Bank booklet, 3 Eagles ball ring, 4 cell phones, and 1 black wallet containing various identification cards. Marami ka palang ID. Meanwhile, only 1 cell phone, a wallet containing 6,050 and identification cards were recovered from Batanes possession. Yung Patano kasama niya. So, yan po ang mahiwagang katauhan ni Ramil Madriaga. Whatever it is, hindi natin alam. Hindi ko maarok ang diskarte ni Ramil Madriaga. Pagkatapos, habang nakukulong siya, ay may siya ng affidavit niya. So, ang affidavit niya ay titingnan natin. Hindi po ako naniniwala sa kanyang affidavit kasi po ang paggagawa ay ragtag. Sinasabi ni kanyang abogado si Attorney Raymond Palad na siya daw gumawa ng affidavit na ito. Pero pag binasa mo, ay maraming kulang, walang general statements ang karamihan. At dapat may detalye ang quality po ng isang magandang pagkasinumpang salaysay
ay kung nailagay mo lahat ng detalye na kangailanganin sa kwento mo sa mga pangyayari. Nagkwento siya sa pangyayaring ito kung paano siya pinagkatiwalaan ni Inday Sara na mag-transfer ng pera mula dun sa confidential fund. So, nangyari ito ayon sa kanyang kwento, yung pagserbisyo niya kay Sara bilang bagman nagmula ng 2022 hanggang 2023. Na at the same time, during those times, hinahanap na siya ng pulis kasi 2022 rin, pinalabas ng Korte ng Manila ang warrant of arrest laban sa kanya. So, paano ka makapagtrabaho na may warrant of arrest ka na kaharap mo mga pulis, mga military, tapos at the same time ay wanted ka. So, ito po yun ang ating ipapakita ngayon, yung kanyang ipakita ko sa inyo ngayon ang kanyang affidavit, kanyang ginawang affidavit na kung saan nagkwento sa ganun. Ito. Nakita niyo yan, itaas natin sa affidavit. Yan pong affidavit niya na pinost ko. Kopya ng affidavit niya. So ngayon, para mabasa natin isa-isa, ma-analyze natin, kailangan natin i-click isa. Ayan. Umpisa natin sa umpisa. Ito po yung pinaka-umpisa ng kanyang affidavit. Ayan. Sinabi niya rito na nag-take siya ng law sa San Sebastian College. Gumraduate siya 1995. Tapos nag-take siya ng bar exam, hindi nakapasa. Tapos pumasok siya sa pamahalaan daw kuno, nagtrabaho siya sa ating pamahalaan 1993 hanggang 2021 sa ganitong mga opisina. Noong 1993 hanggang 1995, nagtrabaho siya sa Bureau of Customs as Economic Intelligence and Investigation Bureau. Noong 2021, so ibig sabihin may bakante, no? Direct, tumalon sa 2021. So 6 years siya, 96, 95, 6 years ay walang trabaho. Ganun ba yun? So nang 2001, nasa National Security Council siya, tsaka sa Intelligence Service ng AFP. So 2001 hanggang 2015. So this is 14, 15 years na trabaho doon. Tapos sa loob ng 3 years, last 3 years, nagbakante pa sa 3 taon bago nagtrabaho ulit sa National Security Council 2018 sa National Bureau of Investigation at saka sa Revenue and Integrity Protection Service 2018 hanggang 2020. Paano nangyari yun? 3 iba-ibang departamento pinagtrabahoan mo. Pwede ba mangyari yun at the same time? Hindi ko malaman. Pero meron pa ito, may binanggit ka pa rin, National Security Council, Presidential Security Group, at General Headquarters. Doon ka nagtatrabaho at 3 trabaho pa at the same time naka-timing parehas ang panahon sa binabanggit mo na ikaw empleyado ng NSC, NBI, at CRIPS. Paano mangyari ito? Multitasking. Tapos at the start of 2016 election, sabi niya, ay inendorso daw siya ni Congressman Roy Logoles sa Duterte family para mag-provide daw ng political security advice. Sino ka para magbigay ng political security advice? May napatunayan ka na ba? May panalo ka na bang politiko? Ba't ikaw kakasaligan o kapapaniwalaan ng mga Duterte family na mga mayor matagal na sa politika? Tapos sabi niya, I was also assigned to form groups that would support Duterte's candidacy for president. So, naka-assign din daw sa pag-support siguro kay Sara na magtatakbong presidente. Sino ba nag-assign sa'yo? Tapos number 6, sinabi niya na when Duterte was elected as president, he ordered me to serve as counterintelligence agent for the National Security Council principal as part. We are talking here about sino bang president na Duterte sinasabi niya? Si Sara? Si Duterte kasi presidente, si Digong. So 2016, bakit hindi mo binanggit yung trabaho mo 2016 dito sa paragraph 2 ng iyong affidavit ng sinumpang salaysay, hindi mo binanggit.
na kayo pala ay inappoint ni Duterte. So, yan pa lang, first point yan or another point na nagsisinungaling ka. During that time, I was instructed to provide intelligence information for President Duterte sa Oplan Double Barrel. Ano ito? Ma-certify ba ni Bato ito na ginagamit ka ni Bato sa panahon na yan? Tapos sometime in 2018, I was formally assigned by President Duterte to work for the Presidential Security Group in Malacanang to teach tactical driving and strategic transport courses. Ganun ba? Paano bang pangyayari yan? At dininay ka naman ng PSG na hepe nung panahon na yan. At may pinalabas na PSG general noon na nagsabi hindi kanya kilala. Tapos, number 3, work with Mayor and Vice President Sara Duterte. So, sabi mo, it was also in 2018 that I was formally introduced by President Duterte to his daughter, Davao City Mayor Sara Duterte. I was likewise tasked to work for then Mayor Sara Duterte in intelligence gathering involving politics, law, and counterintelligence matters. Aba, kung totoo ito, di magaling ka. Tapos number 10, sometime in 2019, I was instructed by then Mayor Sara Duterte to form a group to support her plan 2022 presidential candidacy. Hindi nga siya tumatakbong presidente. Kinanggihan nga niya yung alok sa kanya, tatakbong presidente. Tapos doon na siya nagkasya at nagdesisyon na tumakbong vice presidente ni Bangag, ni Bongbong Marcos. Tapos sinabi mo to na sa number 11 ng sinaysay mo, in 2020, following the instructions of Mayor Sara Duterte, I formed Inday Sara, Deputy, at Duterte is my president. Isip, bakit yung pinakita mong, iyon, ipakita natin mamaya, na pag-appoint 2022 na. Tapos June 29. Together with the classmates, kasama daw mga classmates niya sa San Sebastian College of Law, where I also graduated in 1995. Tapos number 12, we were able to register ISIP Pilipinas at the SEC. With me as the national convener, funding of ISIP was provided by Mayor Sara Duterte. Sabihin natin totoo yan. Okay, when Mayor Duterte won as Vice President, we're talking about 2022, I was tasked to form the Vice Presidential Security and Protection Group, which was established primarily to provide security and intelligence work for BP Sara. It was during this period that I personally introduced and recommend Colonel Dennis Nolasco. Dennis Nolasco ay sa PSG na yan. Dati pa sa panahon ni Digong. So, si Colonel Nolasco was one of my students in the PSG. At the time, he was the commander of the PSG Training School. It was Colonel Nolasco who tapped the services of Colonel Raymond Dante Rachica to head the BPSP. So, ibig sabihin, pinapalabas mo rito, ikaw nang bumuo ng Vice President Vice Presidential Security Group, Security Protection Group, o how do you call it? Hindi ka Security and Protection Group. Okay. Hindi ba dati na ng binuo ng military yan? Panahon pa ni Leni Robredo. So, from July 2022, sabi niya, to April 23, I worked with Colonel Nolasco. Paano mangyari itong pagtrabaho ka na wanted ka sa kidnapping? Number 15. Tapos, some of the work information that I have personally knowledge of the following. Pero ito yung warrant of arrest mo po na pinalabas ng Manila City, Manila Regional Trial Court ay dated ng 2022. So, paano magkaroon na hindi ka nahuhuli? Next, number 16, ito daw mga pwesto na inikot-ikotan niya. Trabaho daw sa confidential funds 2022-2023. So, pinalabas na dito ay siya yung bagman na ni Sara para sa confidential funds sa 2022 hanggang 2023. So, sabi niya, around December 2022, Colonel Nolasco sent me a text message instructing me to see him. I arrived at Ultra Pasig at around 1:30 p.m. I stayed with Colonel Nolasco until Colonel Lachica and 2 DepEd vehicles arrived past 1 at 3 p.m. and 4 duffel bags of money. So may 4 na duffel bag na pera. Colonel Lachica handed to me portions of that money amounting to around 33 million and 35 million per duffel bag to be delivered to various people.
So, ibig sabihin, dineliver sa various people, hindi kay Sarah dineliver. Yan, klaro yan. So, one duffel bag, sabi niya, ay pinadala doon sa mayor sa Laguna. Bakit di mo binabanggit ang mayor ng Laguna kung sino man siya? Dapat binanggit mo kung nasasabi po kayo na totoo, Ramil Madriaga. So, I personally delivered. Personal ko ba nag-deliver? At to a man. Oh, a man. Bakit sa tao? Ano bang katibayan mo? Bakit sa man namimili ka sa tao na hindi mo kilala? At doon mo binigay ang 33 million. So, how this could happen? It's another big question. Number 18.2, another duffel bag of money was delivered to a comedy bar owner na kaklase daw na sa spokesperson sa Office of the Vice President na si Attorney Reynold Bonsayak, a former classmate of VP Sara. He signaled for me to go upstairs. So, ibig sabihin, ganon kakampante si Attorney Bonsayak sa kanya na yung pera na nagkakalaga ng 33 million ay sinyas-sinyas lang, dali mo sa taas. Could that happen? Pera ang pinag-usapan. Tapos, ito yung sinabi, another duffel bag was left in the car. Iniwan na sa isang kotse, which I drove to Ombudsman at pinarada doon niya sa Ombudsman compound. When I arrived, the guard signaled me to park in a specific reserved spot and I placed the case on top of the left front wheel. After I left, I saw someone retrieve the case and drive the vehicle. Sino yung someone? At saan niya din-drive? Ba't hanggang drive lang ganun? Palabas pa ng Ombudsman? O saan? Tapos sabi, delivery to Santiago family, 80 million pesos. Sino naman ito si Santiago family? Hindi mo kinilala. Hindi mo binabanggit. Sabi mo, on another occasion, around the same period, I was handed a white Vios by Colonel Nolasco, which contained money amounting to roughly 80 million pesos. So pinapalabas mo na ganon kakurap si Colonel Nolasco. Tapos 20, Colonel Nolasco instructed me to drive it to the parking lot of SM Mega Mall. I followed this instruction, locked the car, placed the case on top of the left front wheel, and then moved away and waited until someone retrieved the case and drove off. Pwede ba mangyari yun? Iwan mo susi, may lamang 80 million? Iwan mo susi sa taas ng hood ng sasakyan at somebody will just pick it up? Kung sino somebody na kukunin yun, paano mangyari yun? Ang labo po ng kwento. So one day, sabi mo, one day I saw the same views being driven by the wife of Ombudsman Prosecutor Ryan Ray Kilala. At ang asawang iyon ay si Ria. Classmate daw ni Duterte, ni Sara, si Ryan Kilala sa San Sebastian. Tapos sinabi mo rito, yung number 27 paragraph mo, 1 billion. I was instructed by Master Sergeant Canlas, a PSG officer whom I came to know in Davao, to pick up a Super Granja at Jollibee Kamuning. Super Granja. Kasya ba ang hindi ata magkasya ang 1 billion pesos dyan na mali-maleta? To pick up the Super Granja at Jollibee Kamuning sa Quezon City and deliver it to a car wash along Daang Hari, Muntinlupa City from the meeting point. Bakit hindi na lang yung huling nagmaniho dyan? Bakit hindi na lang siya mismo direkta nagdala ng sasakyan doon sa Kamuning, sa Jollibee? O sa Daang Hari, Muntinlupa. Paano? Malabo pong kwentong ito. Unang-una, nahirapan ako mag-isip, paano magkasya ang 38 o 35 na maleta na may lamang pera sa loob ng Super Granja. Napakaliit ng Super Granja, kailangan 2 Super Granja bitbitin mo. Tapos meron ka pa sinasabi ito, cash inside Honda Civic, delivered to the Santiago family. Sinabi mo, sometime in January 2022, VP Sara, oy, January 22, hindi pa Vice President si Sara, Mayor pa lang. Sinabi, sometime in January 2022, VP Sara instructed me through a phone call to pick up a Honda Civic containing cash near the Kislap warehouse and deliver it to Jordan Plains, Novaliches, Quezon City, specifically to the house of Santiago family, which is at the Grain Gate and was located inside a gated village. Paano mangyari ito? Unang-una, hindi pa Vice President si Sara noong January 2022. Tapos dinugtong mo, 24. Days later, VP Sara again instructed me to pick up another white Honda Civic,
containing cash and delivered to the same house. Oh, days later, si Big said, January din, 2022. Paano mangyari ito? Na hindi pa Vice President si Sara. Sunod, about magnetic lifters. Magnetic lifters. 25, during my meeting with Attorney Manassas Manscarpio, husband of BP Sara, at Burgos Circle in Bonifacio Global City, he personally instructed me and my team to pick up the magnetic lifters at the Bureau of Customs. Sabi natin, pwedeng mangyari. 26, the original plan, however, was aborted because one of the President Duterte's men working as an intelligence officer tipped us off that the shipment was a hot item and that someone had their eye on the magnetic lifters containing tons of methamphetamine hydrochloride. Number 27, sabi mo, I met with Attorney Manscarpio again at the same place in Burgos Circle. BGC informed him that the shipment was a hot item and was being monitored. He then told me to do what is necessary. What we therefore decided to proceed with the usual process of taking it out and facilitate its release from customs under monitoring. Basahin natin yung kanyang 28 na paragraph. After several days, I learned that the magnetic lifters had been released from customs through the efforts of broker Mark Taguba. O si Mark Taguba ay nakakulong ngayon sa Bilibid. Nasintensyan siya ng Manila Court for smuggling of drugs. So number 5 is funding from POGO operators. Number 29, sabi mo, the funding for the Easy Pilipinas National Campaign 2021 to 2022 along with other parallel groups came from POGO operators and drug dealers. Ito, hindi ko maniwala kasi wala namang hindi naman tumakbo si Sara Presidente. So paano mangyari na kukuha ka ng pera sa POGO noong 2021 hanggang 2022 para itakbo sa kampanya ng ISIP or Inday Sara for President. Ganun ang gusto mo mangyari palabasin. So, paano mangyari ito na tumakbo naman si Sara ng Vice President, hindi naman President? Tapos sabi mo, reservation, I reserve the right to submit another affidavit on other matters pertaining to VP Sara, Attorney Manassas Carpio, Colonel Dennis Nolasco, Colonel Raymond Dante La Chica, Ombudsman Prosecutor Ryan Ricky Lala. Ba't hindi mo na inubos lahat? Isang permahan ka na lang. At bakit? Sino ba kinatatakutan mo? Ba't di mo sabihin at ng tutong-tuto kung totoo mo siya sabi mo? So ito ngayon, pinirmahan mo, na affidavit mo is November 29, 2025 at sa Taguig City mo pinirmahan na sa loob ng kulungan. At ang nagnotaryo sa iyo ay si Attorney Cynthia Viñas Pantunal. So may document number 267, page number 50, book number 9, series of 2025. So, ito kaya ng mga lahat na nakikinig dito, I just want to educate to you na yung lahat po ng affidavit, whether it is notarized by in a proper manner or not, lahat po ng affidavit ay heresy ang tawag namin dyan. Magiging mawala lang sa mukha na heresy kung ito ay naipresenta sa korte at ito ay sa subject sa cross-examination ang gumawa ng affidavit. So in this case, wala pang sa kwento pa lang, maraming detalye ang kailangan para malaman kung totoo o hindi yung binabanggit niya. Ang isa pong, sa karanasan ko bilang abogado, ang isang nagsisilumpang salaysay na kung maraming hindi nabanggit na detalye, at unang tanong, bakit hindi mo binanggit? Anong meron? Sa batas po ng ebidensya, may mga kwento na dapat ikwento mo na sa panahon na nangyari ito para hindi ito magiging heresy. Kagaya nung tinatawag na logbook ng mga gwardiya sa kahit anong establishmento. Pag pumasok ang kotse, kagad-agad dire-record ng gwardiya ang oras ng pagdating, ang plate number, at saka yung pangalan ng kung anong klaseng kotse yan. Kung Nissan, van, o kung ano-ano, kung Toyota, o kung anong klaseng mga kotse, nilalagay ng gwardiya. Tapos kung sinong taong dumating, nilalagay ng gwardiya. That is the essence kung bakit
kung ang isang bagay ay ginagawa in the regular course of business at wala kang duda na basta walang patlang, pag tiningnan mo walang blanco, tapos tumalo may bagong entry, yan po ay totoo at accepted yan sa heresy rule. Tapos kung ang affidavit ay hindi maging accept sa heresy rule kasi hindi naman yan ginawa in the regular course of business. Ginawa lang naman yan ng isang tao na nag-affidavit, dapat may pangangailangan siya bakit niya ginawa. Pwedeng ginawa niya yan for future reference, pero karamihan dapat ginawa yan para kasi may kaso kang isasampa o gagamitin niya bilang testimonya mo o may kaso na hinahanda na ikaw maging testigo, ginagawa mo yan. Pero pag ikaw ay gumagawa ng sinumpaang salaysay, siguraduhin mo po yung sinumpaang salaysay mo ay kompleto, detalye para ikaw ay paniwalaan. So hindi pwede kagaya nitong kay sinasabi nito si Ryan Kilala na kung saan maraming kulang at hindi pa nagkatugma-tugma ang petsa ayon sa tamang pagkapetsa. Kagaya nung sabihin niya, inutusan siya ni Sara Duterte na kunin ang pera sa kotse noong January 2022. Alam na ba natin hindi pwede mangyari na Vice President si Sara noong January 2022 kasi nanalo lamang siya noong May 9, 2022 at sumumpa bilang Vice President on June 19, 2022 doon sa tapat ng City Hall ng Davao City. Tapos, at naging formal na pumasok siya sa Office of the Vice President noong January 30, hapon. Kasi umaga, si Leni Robredo pa ang Vice President. So, yan ang maraming mga tanong sa affidavit ni Ramil. Alam ko, Ramil, na nanonood ka ngayon sa akin. Sigurado ako dyan sapagkat ay nag-comment pa siya sa akin. O, ipakita ko sa inyo yung comment niya, ha? O, ito. Nag-comment pa siya. Ang pangalan niya po ngayon ay hindi Ramil Madriaga. Ayan, ha? Ito, may mga nag-comment sa akin. Hindi ko lang magit yung mga pangalan, no? Ang ibang nag-comment. Ito. So, dalhin ko kayo sa comment ni Ramil Madriaga. May mga tanong ako dyan, eh. Itong una, nag-comment ako kasi may nag-post na pirma ni Ramil Madriaga. Itong pirma nito, na lumabas ito sa itong dokumentong ito na may petsa na June 29, 2022 at ina-appoint si Attorney Reynold Monsayak kung ano man ang pwesto niya. Tapos ang pumirma sa ilalim si Dr. Ramil L. Madriaga at saka sa itaas ay si Lord Essex G. Apulintan, President ng ISIP. Ang ISIP ay Inday Sara for President. Tapos ng eleksyon, tapos mayroon pa ganong organisasyon. Tapos sa sakanan ng pumirma si Attorney Ryan S. Kilala, co-founder. Paano pipirma si Attorney Kilala? I-ombudsman siya during that time. Ang ombudsman ay hindi pwedeng sumali sa mga ganon. Okay? So ito ngayon sa post na ito, ay nagtanong ako kasi may nag-post itong tao ito ng pirma ni Madriaga. Ang tanong ko dito, asan ang original na pirma ni Ramil? Ito ba? O yung sa affidavit niya ngayon? Kasi lumalabas na iba yung pirma niyan sa affidavit. Ngayon, may sumagot na sabi nila Galagbong Gacius, ano ba talaga siya attorney Ramil Madriaga o doktor or prostitute lawyer? Tapos sumagot si Palag ni Ramad. Lagalagbong Gacius, pinakita niya kanyang ID. Ito, Security Officer, Ramil Lagunoy Madriaga. Tapos nakalagay PNP, Civil Security Group. Supervisory Office of the Security Investigation Agency. So, ibig sabihin may private security license siya. So, nakalagay dito ay in-issue ito nung date issued 20626. Ano ibig sabihin yan? So, June 20, 2026. Hindi pa naman 26 ngayon. Expiry is 2026, June 23.
Tapos June, year, month, day. Year. Year 2006. Ang month niya, 2, 6. February 6. Tapos paano maging 23? Hindi maintindihan. So, ibig sabihin siguro 2020, June 26, binigay. So, 2020, tapos 2023, ang expiration niya, June 26 din. So, yan ang ibig sabihin, pinakita niyang ID niya. Pero meron siyang tinatawag na QR code. Hindi natin alam kung titingnan natin ay lalabas ba na. Tingnan natin kung may lalabas na dito sa QR code. Call 191. Hindi na. Mahina ito. Palaki natin. Yan. So anyway, yan ang lagay. Ganon din. Inulit niya rin ni Palag ni Ramad. Ibig sabihin, sino si Palag ni Ramad? Ito po, meron pa siyang ID na isa. Protection agent. So siya, ibig sabihin, private security guard siya. Security guard license ito. Protection agent daw ang kanyang kategory. Hindi siya security guard. Tapos, inisyo ito nung year is 2012. Sabihin natin 2012. Tapos, Avant is 7, July. Mga lumang ID niya. So, yan ang binigay niya. Pero sino ito? Si Palag ni Ramad. Ito po si Palag ni Ramad. Ito po si Ramil Madriaga na gumagamit siya ng cellphone sa loob ng kulungan. Warden, bakit nangyari ito? I-search niyo si Ramil Madriaga, bakit gumagamit siya ng cellphone? Ito naman, may pinadala si Marianito Javier, pinakita niya. Ito daw yung pirma ni Ramil Madriaga. Yung may bilog. Okay? Ngayon, kumbaga, ito kasi may iba pang mga nagsalita dito. Na-take down pa lang niya. Ibig sabihin, yung kanyang Facebook account na Ramil Madriaga ay na-take down. Tapos sabi, it means guilty si Sarah. Anong connection na pag-take down ng Facebook niya na guilty Sarah? Ang pwede lang mag-take down ng kanyang Facebook account ay siya rin mismo. Ginawa niyang private. So, ganun po yun kasimple. Kaya ngayon, kung gusto ko gawing private ang aking cellphone, hindi niyo na makikita to. Sabi, ito si best director, si Trillanes. Ito yung director nila. Kasi Bicolano din ito pareho ng Bicolano. Si Madriaga at saka Bicolano rin si Trililing. Okay? Tapos lumalabas na si Ramil Madriaga ay another Bicoy. Hindi alala ang Bicoy nung gumagawa ng kwento laban kay Gloria Macapagal, nakulong sa pang-sisinungaling. So ito naman, meron itong nakita, si Ramil Madriaga. Ramadriaga CST is in Matnog, Sorsogon. It's an honor to receive a Philippine flag from our nation's First Lady and Vice President. First Lady, Vice President. Kailangan February 5, 2022. Hindi pa naman nanalo si Sara. Mayo pa naman ang eleksyon. So February 5, 2022 ito, pinakita mo litrato na may flag na tinatanggap mo at lumalabas ito. Sino mo kasama? Kasama mo si Sara Duterte ng kampanya sa Matnog, Sorsogon. Anong klaseng ito? Yan Ayan si Madriaga. Okay. Asan ang sek mo na Madriaga?
Joel Allen Torre Escobar, tatayo sa korte, natares pa naman. Hindi po tatayo sa korte yung Joel Allen. Hindi ka kasi abogado, hindi mo naman papel ang kalakaran kung sa loob ng korte, paano mo ipresenta yung affidavit. Una, alamin ng korte, ano bang kinalaman niyan sa kaso? May relasyon ba yan? Kung walang relasyon, hindi papayagan yan. Pangalawa, kung papayagan man, hearsay pa yan. Pagkatapos ng cross-examination, saka pa lang mo pwede sasabihin na maaring tanggapin ng korte o hindi. Okay? At tapos, si Ron De La Cruz, dapat pala autobiography pinanotaryo. Halata naman, fabricated na statement. O, ito, marami nakahalata. Ito naman, isa may pirma si Madriaga. O, ang pirma niya rito ay malayo. Sa affidavit niya ito. O, kumpara mong pirma niya rito, sa pirma na dito sa may organisasyon ng isip, ang layo. O, bakit? O, ito, meron pang, ang pansinin mo, mataba yung first stroke. Tapos may linya sa papunta sa dulo, sa kanan, at saka meron parang ribbon sa taas. Titingnan naman natin yung pirma na yung isa. Ikumpara nyo. Ito naman ang pirma na isa. Oh, wala nang ribbon sa taas. Wala na yung cross line papunta sa kanan, wala. So, ibig sabihin, he's a man of different signatures. Kaya, supplemental affidavit ko may kulang. Ay, gumawa ka ng supplemental affidavit. So, ito po, ito tingnan natin, Isip Pilipinas, 23 dito. O, paano mag-Pilipinas, Isip dito, walang petsa? Nakalagay. May petsa nakalagay na? Wala nakalagay. So, hindi ko alam kung saan ito. O ito, nag-kansa sa parang, saan ba siya rito? Ito sa kaliwa. So, ito yung grant ng doctorate degree. Ito naman isa. Ito, yung palabas nito na sinabi ni pinost ni Sas Rugando Sasot. Ano ba ang fake news? Yung balita nyo noong July 14, doon dito kinakidnapin si Ramil sa Iclos Insecurity na kidnap nilang Filipino-Chinese sa Tondo. So ito lang ang punto nito ni Sas Rugando Sasot. Nung inaresto siya, si Ramil Madriaga, noong July 13, 2023, kung talagang tao siya ni Sara, dapat napabalita na sa mga mainstream media yon. Ang security ni Sara nahuli sa kidnapping. Di ba dapat merong ganon? Ang problema, wala nagbalita nung hinuli siya. Ang balita ng hinuli siya ay siya mismo ay top KFR group. Pinakita ko na yung balita ng balita natin ng pag-aresto sa kanya. Ito naman ay kita kong balita ng Inquirer. Bakit hindi nakalagay na top na age ni Sara nung hinuli siya kung talagang age ni Sara? Malaking balita yan, hindi makalampas sa mga mainstream media yan. O, tingnan nyo, wanted persons for kidnapping, Nab in Cainta, Rizal. O, wala nakalagay yung Sara dyan. Wala nakalagay dito. Basahin natin, the Philippine National Police bear the arrest of Ramil Madriaga, 55, and Jaime Patano, 53, in Cainta, Rizal for alleged kidnapping. PNP said joint operatives under the virtue of warrant of arrest for kidnapping for ransom nabbed the suspects in front of a shopping center in Cainta about 3:45 p.m. on Wednesday, July 12. According to PNP, both Madriaga and Patano were involved in the kidnapping of cousins Mark and William Lu on June 3, 2022 in Tondo, Manila. Madriaga is listed as the fifth most wanted person of anti-kidnapping group in the national level. The following were confiscated from Madriaga's possession in time of his arrest: 1 caliber 45, 1 magazine for the said gun, 13 live ammo, firearms, registration card, license to operate and possess firearm, a permit to carry firearms outside the residence or place of business, 1,000 peso bill, 5 wristwatches, and 1 Philippine National Bank booklet. 3 Eagles ball ring for Sim William. Meanwhile, only 1 cellphone. Okay, yan binalita. Very clear na hindi sinabi
na ang naristo ay tao ni Sarah. Kung tao ni Sarah siya talaga, kung totoong tao siya ni Sarah, dapat na balita yan paghuli sa kanya. Tao ni Sarah na huli. Diba? Ganun na kasimple. So, in short, nag-comment pa siya sa aking comment. Pinakita ko na nag-comment siya. Ganon po si Madriaga na naglumalabas na may affidavit na inaakusahan ni Sarah, niya si Sarah na siya ay kinuha ni Sarah na bagman na taga lipat-lipat ng pera nung sa confidential fund. So, yan. Nakita na ninyo. Bahala na kayo mag-ano dyan. Bahala na kayo mag-conclude kung ano meron dyan. O, Bog Saddam, uwi si Jomar ito. Tanim witness yan, sir. Desperado na si Bangag. Tagilid na kasi. Si Lichin, salamat po. Pag-like at done. Tapos, mag-like naman kayo po. At para naman maraming mag-like kayo sa akin. At saka i-forward nyo, i-share ninyo. At naman para naman makatulong kayo sa amin. At yan lang po ang nagpapasaya sa aking, gaya sa akin content creator na nagsasayang ng oras para dito. Pastor Rodi Rabi, stay safe, sabi niya. Tapos si Aure Medrano, itinutuon na naman ang atensyon ng tao sa Duterte, iwas issue sa flood control scam. Yun nga ang nangyari dito. So anyway, good PM Sir Toto, sabi ni Mimi Authority. Rodi Rabi, Silva, kaninong diskarte naman to? Si Trillanes po, pangalawang diskarte ni Trillanes. Ito una, yung pumalpak yung si Bicoy. Ito panibagong Bicoy ni Trillanes. So, Aurebe Mindrano, yung batas anti-dynasty, panglinlang din. Oo, dapat sana, kung totoo sa kanyang kalooban, si BBM, na magkaroon ng anti-dynasty bill, nag-press con pa siya. Dapat i-certify niya, hindi yung utusan niyang Congress na ipasa ito. Kabubo ba siya? Unang-una, bawal po mag-utos. Kasi may separate and independent personality sila. Kaya nga separate niyan, dapat magkaroon ng tinatawag na check and balances. Ngayon, paano magkaroon ng checks and balances kung inutusan mo? O ngayon, para mapabilis ayon sa konstitusyon, ang batas at siguradong gagawin ng Kongreso ay dapat mag-issue si Ferdinand Marcos Jr. ng Certificate of Urgency. Na certificate ni urgent ang bill na yan. Hindi mo certified si urgent, ibig sabihin, palabas lang. Di ba? Tama si Aure Medrano. Rodi Rabi, Dr. Kausing, you're always in our prayers 24/7 and God bless you and your whole family. Salamat po. Tapos si K3 Rowe, ang ginagawa nila kay BP Sara parang kay Binay. Para mapabagsak kay Binay, may mga mansion at piggery at air condition na naman. Kay Sara, wala sila makita, puro confidential funds. Jim Nag, mga gawaing dilawan at pinklawan lang yan, sir, na gusto nila siraan ang mga Duterte kasi pag Duterte naman makaupo sa 2028, nako, magtago na sila. Tapos Baby Lynn, tapos Perny Pinto, Senior, tapos si Jing Onciano, tapos sabi ni La Arnie, galit sa akin, La Arnie Alzona, tumigil ka, kalbo. Tapos Perny Binahon, Sir Toto, hindi pa daw pwede makulong si BP Sara. Sa Pairlaw kasi ito may mahawak na FB niya, personal ko siyang puntahan sa Camp Bagong Diwa kasi siya ang itinuro namang magsasaka sa Maribeles, pabutaan na tumulong sa kanila na pakulong daw ni Roque. Ay hindi naman ako maniwala, Paira, na pakulong siya ni Roque. Kasi kung walang ebidensya, hindi mo kayo mapakulong ang tao kahit maliit na tao. Ibig sabihin, may ebidensya talagang pulis na siya nangidnap. At bakit siya hinuli? Hindi lang pwedeng kwento-kwento gamitin ng ebidensya. Maaring si Roque na naniwala ako, may diskarte yan sa lupa-lupa dyan sa Maribeles. Naniwala ako dyan. Pero ibang usapin yung kidnapping. Ngayon, dapat matulungan na maayos yung mga magsasaka dyan kung nagreklamo, hindi yung kulang-kulang na tulong lang. Dapat tulong natin. At kung paano napunta kay Roque ng 200 hectares na yan, nabasa ko rin yan. At hindi ko rin verified kung talagang totoo na nakuha ni Roque. Well, that should be the subject matter of a proper complaint. Si Madaga po, Tanim Budol.
Sino yung matibay sa kanila ni Gutisa. Si Gutisa, ang tibay-tibay ni Gutisa kasi lumitaw talaga sa Senate at natanong siya, nasagot niya, detalyado ang kanyang kwento. Hindi kagaya nito kay Madriaga na puro puro maraming butas. Ibig sabihin ng walang maraming butas, kulang-kulang sa detalye. Sa Anmorte, PhilHealth 60 billion fund, ano na nangyari? Camilo, Lagdon. Attorney Toto, simple ang kasabihan. If the price is right, why not? Why not? Kaya sila walang reklamo dahil bilyones ang kanilang natatanggap galing kay BBM addict na magnanakaw. Si AMG Travel Vlogs, kahit anong gawin ng Sarsuela at Pakulo sa kasalukuyang administrasyon Marcos ay hindi maniniwala ang taong bayan dahil kitang-kita ang ebidensya ng malawakang korupsyon ngayon sa Pilipinas. Telma Majus, hindi na mauto ang taong bayan. Tapos si MG Travel, ang purpose ng pagsulpot ng fake witness na yan, pangalan na Ramil L. Madriaga ay diversionary tactic. Tama po kayo. Yan ang tingin ko rin. Jet Velasco, yes, he is free. At least may time sa pagiging troll na testigo daming bayad. MG Travel crystal clear, another tanim witness yan. Tapos si K30, sabi pa niya, siya nagdala ng pera para sa campaign ni BP Sara. Ang kalaban si Kiko Kiko, kailangan pa ba ng kagastusan yan? MG Travel Vlogs, walang pinakaiba yan sa kaso ni Maharlika na may kapangalan si Maharlika at para maisyuhan ng warrant. Noel Clemente, Aure Vindra, tuloy-tuloy naman ang investigasyon. Tuloy-tuloy investigasyon, ba't hindi nakakasuhan? Si Bangag, hindi nakakasuhan si Romualdez, Noel Clemente. Dinipinsan mo pa eh. So, Travel Vlogs, bawal sa PSG ang may sakit na epilepsy. Na epilepsy pa ito eh. So, Laarne Alsona, mark my word, you'll never go be a senator and cause you're nothing and liar. Sino ako? Wala ka, manigas ka. Ang imbestiga ng SOR, manood ka na lang, doon makita ang sinungaling na si Madriaga. IMG Travel Vlogs, correction, dalawa ang Ramil Madriaga, akala ng mga bangag na Talyanista, Tanso at Nauto. Hindi natin alam kung dalawa nga ba o hindi. Malalaman natin. Ako naguguluhan ako nito eh. Paano mangyari ng isang may wanted ng pulis ay magiging bagman? Nakakahiya. Okay, hanggang dyan lang muna tayo. Ma'am Pyra, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang tanghapon na pala.